Ito na, after a long week break ng One Piece ay finally meron ng panibagong release na chapter. Marami nga katanungan sa chapter na ito mga kaibigan, katulad ng kung magiging kalaban ba talaga ni Luffy sa arc na ito si Loki. Then ano nga ba yung connection ni Loki kay Shanks? Bakit nga ba ganito ito mambastos sa Red Hair Pirate's Captain na tinawag niya mismo itong chicken? Manitinip na revelation sa chapter na ito mga kaibigan, dahil dito natin malalaman ang totoong bounty ng Accursed Prince. At sa huling panel nga ay muling ipapakita sa atin ni Oda ang pagtatagpo ng landas ni Saul at Robin sa lugar na Elbap. At marami pang kaganapan, kaya't mas mabuting panoorin mo hanggang sa huli ng video na ito. By the way, kung bago ka nga lang sa Facebook at YouTube channel natin, please subscribe and follow na para lagi ka updated sa mga ganitong content. Then don't forget to like and share dahil malaking tulong po yun sa akin. This is Anime Koy PH, hindi ko napapatagalin pa. Talakayin na natin ang full chapter ng 1131 ng One Piece. Ang title nga ng chapter na ito ay Loki of the Underworld. Sa paninimula nga ng chapter, after nga mahiwalay ng ating bida kanila Zoro at Sanji, makikita nga natin si Luffy na nagagalak sa kanya natagpuan. Dahil dito niya nakita sa ilalim mismo ng Giant Tree ang Accursed Prince na si Loki. Pasigaw pa sabi ng ating bida na ito pala daw talaga ang lugar na Elbap. Matagal na nga daw nila pinaplanong pumunta dito, then lahat daw na nakikita niya ay malalaki katulad ng mga tao, gusali at mga hayop. Nag-response naman si Loki na maganda daw itong marinig coming from Luffy. Nung may aktong sasabihin na nga si Loki ay muli na namang nagsalita ang ating bida. At patanong na sabi kay Loki if mapapansin ba daw ni Usopp kung ano yung nasa tuktok ng Giant Tree. Karagdagan niya pang tanong na itong lugar nga daw na Elbap ang bansang palaging merong digmaan. Kahit na-curious ang ating bida if ito ba daw ang pinakamalakas na nasyon. And so ay marami nga siyang tinanong sa prinsipe ng Elbap. Medyo nainis na nga si Loki dahil hindi niya magawa makapagsalita dahil sa pagiging madaldal ni Luffy. Dahil amis na amis nga ito sa kanyang nakikita. At dito nga ay pasigaw na sabi ng Accursed Prince na kung pwede ay bigyan siya ng time upang makapagsalita. Sa pagsigaw nga ng prinsipe ay nagambala yung mababangis na higanting hayop na kasama nila ngayon sa kagubatan. At napansin nga sila nito. Nagpakilala nga si Loki na siya daw ang The Sun God na humahawak o namamahala ng ilang siglo sa lugar ng Elbap. Binigyan niya nga ng babala si Luffy na huwag daw ibuka ang kanyang bibig nang walang pahintulot niya, human. Bali dito nga mga kaibigan ay minaliit niya si Luffy sa kadahilan ng isa itong tao na inferior sa kanilang races. At dito nga i-reveal na sa atin ang totoong bounty ni Loki. May bounty nga ito na tumataginting na 2.6 billion berries na almost kaparehas na kanila Law, Luffy at Kid. Then back to the scene, nagsalita nga si Loki para kay Luffy kung ano ba daw yung napapansin niya sa current situation nito. Sumagot naman ang ating bida na ano sa tingin ko, nakakadena ka diba? Sumagot naman si Loki na napakatalino mo pero walang gusto mapunta sa sitwasyon na pagkakadena diba? Katulad nga doon ng iba na nakabilanggo sa underworld na ito ay gusto niya rin makalaya dahil 6 years na nga daw siyang namamalagi dito. Bilang isang makapangyarihan nga daw sa lugar na Elbap ay hindi ito nababagay sa kanya na nakatali mismo sa malaking puno na tinatawag na Adam Treasure Tree. At yung mismong kadena na nakapulubog sa buong katawan ng Accursed Prince ay gawa mismo sa Sea Stone na nagpiprevent sa mga Devil Fruit user na hindi nila magamit ang kapangyarihan nila at madrain na rin mismo yung strength nila. That's why hindi magawa ni Loki makalaya sa pagkagapos niya. Dito nga mga kaibigan ay nagkamali pa ng pagkabigkas ng pangalan si Loki kay Luffy dahil tinawag niya nga itong Rhodey. Nagsalita naman si Luffy at kinorek ito na Luffy nga daw. Huminga ng deal or kasunduan si Loki para kay Luffy dahil sa isa nga daw itong pirata na if mapapalaya daw siya nito sa pagkakadena, pwede siyang mag-request na kung sinong pirate crew ang gugustuhin nitong pabagsakin. At para ma-unlock yung shit ay kailangan daw makuha yung susi. Nakatago nga daw ito somewhere sa village nila. So bali ganun nakataas yung confident ni Loki na kakayanin niya matalo kahit sinong pirate crew pa yung ipapaharap sa kanya. Then ayon pa kay Loki na hindi niya inihingi yung imposibleng bagay. Kumbaga inilathala niya ito kay Luffy yung kondisyon niya para in case na mapalaya siya ay magkakaroon sila ng kasunduan. So may maliit na chance na pwede maging kakampi nila si Loki. Hindi natin alam, masyadong malawak pa at maraming pasabog si Oda sa arc na ito. After that, kung inyo mapapansin rin ay merong silhouette ng malaking maso sa likuran ng Accursed Prince.
na almost same sa appearance ng Mjolnir ng Thunder God na si Thor in Norse mythology. At yung climate na meron yung lokasyon ni Loki ay parehas rin sa Underworld kung saan nakakulong yung original Loki sa Norse mythology, sa Norse World of Elemental Cold o Underworld of Dishonorable Dead na mas kilala bilang Niflheim. Back to the scene, nagbigay nga ng babala si Loki para kay Luffy na itong lugar na kinatatayuan nga daw nila ay nasa parting ibaba ng Adam Treasure Tree known as Underworld, kung saan nga daw ay wala kung sino man ang nanga sumubok pumunta dito. Yung mga giant nga daw na pinapadala dito na parehas niya ay may sentensya na pagiging kriminal. Kaya't ang lugar nga daw na ito ay nagbimistulang kulungan or execution ground sa mga katulad nila. Kung hukayin nga daw yung mismong niebe, ay marami daw nagkalat na mga buto dito na mga tao at giant. Then may nakita nga silang silhouette ng isang giant na sinira ang puno. At karagdagan sinabi pa nga ni Loki ay meron rin daw nilalang sa mountain at kagubatan daw na ito na 1,000 of years nang naninirahan. So maybe yung tinutukoy nga ni Loki dito, yung nakita nilang silhouette ng giant. At ayun na nga mga kaibigan, yung silhouette na nakita nila lately ay nanggaling pala sa dambuhalang unggoy at hindi lang isa, iba't ibang malalaking hayop yung nag-appear na lang bigla sa harapan nila. Katulad ng puting oso, wolf at ahas. Hindi nga daw alam ni Loki kung ano yung rason kung bakit napadpad si Loki sa lugar na ito. Pero isa lang daw ang sinisigurado niya, na mag-ingat nga daw ang ating bida dahil ang mga giant beast daw na ito ay pumunta upang makita daw ang master nila, which is si Loki. Hindi nga natatakot yung accursed prince dito sa kadahilan ng simula't bata pa lang siya ay nakasalamuhan niya na o naging kaibigan yung mga giant beast sa Underworld. Hindi nga natakot yung bida natin at namangha na lang. Sinabi niya nga dito na napaka-nostalgic nga daw, bali naalala nga ni Luffy dito yung 2 years time skip niya sa Rosokai na island sa pakipag-training niya kay Rayleigh, kung saan nakipaglaban rin siya sa mga malalaking hayop sa kagubatan at minaster yung Gear 4 niya. Sumingit naman ang sabi si Loki na ipapakawalan nga daw siya ni Luffy pwede niya mapahinto yung mga malalaking hayop para salakayin siya dahil nagiging maamo nga ito sa kanya. At ang another way nga daw upang hindi atakin ng mga giant beast ay kailangan nga daw magsuot ng damit na merong amoy ng bangkay na same kung paano yung kasuotan ng mga nagbabantay sa Underworld na mga tao. Huminga ng kapatawaran yung mga taong alagad ni Loki sa kalagayan nito ngayon. Ayon pa sa kanila na hindi daw nila inaasahan yung biglang pag-appear ng isang intruder which is si Shanks. Nung marinig nga ni Luffy yung binigkas nila yung pangalan ni Shanks, ay sumigaw siya kung Shanks ba kamo. At laking gulat nga nila nung makita na paamo agad ni Luffy yung mga giant beasts. So definitely ay ginamit nga ni Luffy dito yung Conqueror Saki niya para mapasunod yung mga malalaking hayop. Pasigaw pa nga sabi ng tauhan ni Loki kung paano daw napaamo ni Luffy yung mga mountain beasts. Even na si Loki ay manghang-manga sa kanya natuklasan. Naging questionable nga from Loki kung sino ba daw itong maliit na tao na ito. Makikita nga natin si Luffy na dali-daling tumalon at pinuntahan agad si Loki. Patanong niya pa nga sinabi kung pumunta ba daw talaga si Shanks dito. Sumagot naman si Loki na if kilala ba daw niya si Shanks. Masisilayan nga natin yung mukha ni Luffy na interested sa sasabihin ni Loki. Then surprisingly, sinabihan ni Loki ito na isang coward pirate nga daw. Hindi nga in-expect ni Luffy na babasusin ni Loki si Shanks. Kaya't agaran nito nag-transform into Gear 4 Bounce Man. Then bang! Inatake niya si Loki ng isang right punch. Mabuti na nga lang ay matagumpay itong naiwasan ng accursed prince. Even na sa pagkagapos ito ng Sea Stone at nakatabo ng isang tela ang kanyang mga mata. Nangamba nga yung mga tauhan ni Loki sa pag-atake ni Luffy. Nagsusumigaw naman si Loki na itigil daw ni Luffy yung pag-atake sa kanya sa kadahilan na nagbibiro nga lang daw siya. Nagsalita naman si Luffy na ayon pa sa kanya na hindi nga daw magandang biro iyon. At dito nga mga kaibigan ay pasigaw na sinabi ng accursed prince yung sitwasyon niya ngayon na nakagapos nga daw siya. Kumbaga napaka-unfair na atakihin siya sa ganitong kalagayan. Kung sakali nga daw na makalaya nga daw siya dito ay si Luffy nga daw yung una niyang tatapusin. Sumagot naman ang ating bida na wala daw siyang pake kahit nakagapos si Loki, basta nga daw ay wag siyang niloloko. Karagdagan pang sinabi ni Luffy na pag uulitin nga daw ito ni Loki ay ililibing niya nga daw ito sa puno kung saan siya nakakadena. Nainis nga yung ibang tauhan ni Loki sa pambabastos nito sa kanilang master. Nagbigay nga sila ng babala na wag daw itong sumagot. Kung inyo mapapansin nga ay bumalik na sa normal na form si Luffy at naging kalmado na agad ang sitwasyon. Ayon pa kay Luffy, if pumunta ba daw talaga si Shanks dito, ano nga ba daw yung pakay niya? Karagdagan niya pang tanong kung nandirito pa rin ba daw until now ang Red Hair Pirates. Sumagot naman si Loki na hindi na nga daw niya masasagot ito habang nakangitay nakatingin kay Luffy, knowing na pwede niya itong maging pang blackmail for Luffy na ma-unlock yung mga chain niya.
Pero on this chapter, yung revelasyon na nalaman natin na 6 years na pala nakakadena si Loki ay connected kung kailan naging Yonko si Shanks 6 years ago. So maybe yung achievement niya matalo si Loki at makulong ito sa Underworld ay naging susi para kilalanin siyang Emperor of the Sea. Alam naman natin na isang balanced na pirate crew ang Red Hair Pirates. Sadyang nalaman lang talaga ni Shanks using advanced observation haki na magiging malaking casualties na kayang magawa ni Loki if mapapabayaan niya ito. Same kung paano niya nakita yung future ni Kid. Kaya't ito yung naging rason kung bakit galit na galit si Loki kay Shanks. At ang isa pang nakakapagtaka dito mga kaibigan, bakit kinakailangan magtulungan ng lahat ng mga giants para talunin ang Accursed Prince, knowing na nandito na si Shanks. So malaki yung possibilities na huli nang dumating yung pirate crew ni Shanks. At nang dumating ito ay nagawa na nilang mapahinto si Loki. Bali ganun inimpasay sa atin ni Oda kung gaano ka-powerful si Loki at yung bounty niya na merong 2.6 billion berries ay nagpapahiwatig sa atin kung gaano siya ka-threat sa world government. At i-clarify ko lang sa inyo, 6 years ago pa yung bounty na iyan. Bali nga sinabi ni Robin sa chapter 1130 ay nagbabago nga daw yung value ng currency every year, kumbaga hindi siya stable at pwedeng na-freeze na yung mismong bounty ni Loki. Dahil sa nakakulong na ito, same kanila Dory and Brogy na 100 million berries lang. Then yung nalaman ng world government yung pagtulong nila sa Straw Hat at connected sila kay Shanks ay umabot ito ng billion berries. After many years nga ay ngayon lang talaga gumala yung mga giants kaya't naalarma na yung world government. So mabalik tayo. Sa next panel nga as you can see na tumatakbo nga sila Usopp, Nami, Zoro, Chopper and Sanji. Sa kadahilan akala nila hinahabol sila ng malaking giant. Ginamit nga ni Usopp ang kanyang binoculars upang makita ang giant na papunta sa kanilang lokasyon. Ayon pa kay Usopp na umuusok nga daw ang giant na ito. Kaya't sa opinion niya na baka nga daw ay nakuryente ito. Karagdagan pa nga sinabi ni Usopp na kamukha nga daw nito yung nakita nilang giant sa castle na merong mas nagpakilalang siya ang The Sun God. Pero nung makita nga ni Usopp na merong tumatakbo rin na dalawang giant ay nagtaka na siya kaya't hinala niya na hinahabol daw ng dalawang giant ito. Then on this panel nga ay daladala ni Goldberg yung Thousand Sunny. Kaya't napahinto si Zoro at nagsabing lalabanan niya daw ang mga giant na ito. Sumagot naman ang ibang Straw Hat crew na itigil daw ito ni Zoro dahil maganda nga daw itong opportunity upang malaman nila kung sino yung master ng mga giant na ito or yung nagmimistulang leader nila. Kaya't mas maigi nga daw na tumakbo na lang sila ng mabilis upang makapunta agad sa village. Kung in case nga daw na mahabol sila ng mga giant ay pwede mabulyaso yung pinaplano nilang pagsunod dito at doon mapuputol yung scene. After that, makikita naman natin sila Harudin at ang kanyang shipwriter na si Stansin na nangangaso. Bali napabagsak nga nila dito yung Mountain Beast na isang usa. Ito nga daw yung magiging handa nila sa pagdating ng Straw Hat sa Elbap. Nagpakita nga ng gratitude si Harudin kay Luffy dahil niligtas nga daw siya nito sa Dressrosa sa pakipaglaban nila kay Doflamingo na isang former warlord. At hindi lang daw siya yung natulungan nito kundi marami pa. At siniself-proclaim niya pa bilang isang captain nga daw ng Grand Fleet ni Luffy ay way niya ito ng pasasalamat bilang kaibigan. At doon nga ay dali-dali na nilang binuhat ito at dinala sa kanilang mga kasamahan. Si Harudin nga ang captain ng New Giant Pirates na binubuo nila Goldberg na isang chef at chief doctor na si Gerb, si Stansin naman bilang shipwriter at ang huli ay si Rudo na isang navigator nila. Bali binubuo nga ng 5 higante ang New Giant Pirates. At sa sumunod na panel ay mapupunta naman tayo sa ibang Straw Hat crew. Nakasama sila Brogy and Dory. Naglalayag nga sila papalapit sa Elbap. Winiga nga dito ni Brook if nagustuhan ba daw ni Robin yung gupit niya. Karagdagan pa sabi ni Brook na wala nga daw siyang alam sa paggugupit. Then ang lahat ng nasa barko nga ay nagustuhan yung bagong hairstyle ni Robin. Bali binalik nga ni Robin yung buhok niya before time skip para sa paghahanda niya pagkikita nila ni Saul sa lugar ng Elbap. Tumingin nga sa salamin si Robin at nagwika salamat dahil nagustuhan niya ang gupit na ito. Natuwa nga si Brook at na-appreciate yung pasasalamat dito sa kanya. Nagsalita nga si Brogy at sinabi ito nga daw yung buhok ni Robin nung unang kita nila ni Saul. Nagwika nga si Dory na for sure nga daw na marerecognize agad ni Saul ang appearance ni Robin. Umiyak naman sa tuwa si Frankie sa kadahilan na nakakatuwa daw makita ang reunion ng dalawa. At dito nga mga kaibigan ay finally dadaong nasa Elbap ang ibang Straw Hat crew member. Sinabi nga nila na napakalaki nga daw ng island ng mga giant. At sa hindi kalayuan nga ay merong giant ang kumakaripas ng takbo papalapit sa kanila at sinabing si Saul nga daw ay tumumba at hindi kayang tumayo. At doon magwawakas ang chapter 1131 ng One Piece.
Nakakapanabik nga ang chapter na ito dahil nalaman natin na connected pala si Shanks kay Loki. Then ano nga ba yung nangyari sa Elbap 6 years ago? Totoo nga ba na isang sun god rin si Loki? Then pwede ba nila maging kaalyado si Loki? Knowing na isa nga itong trickster o mapanlinlang na karakter. Sa dahilan ng nagawa niyang tapusin ng kanyang ama upang ma-acquire lang ang legendary fruit. Kaya't malaki ang posibilidad na magiging isang antagonist si Loki sa arc na ito. At ang nagpapa-excite palalo ay ang muling pagkikita ni Saul at Robin. Pero sadly, ang masayang reunion nga na magaganap ay mukhang isang malaking bangungot pa. Dahil nabalitaan nga nila na tumumba si Saul. Sino kaya ang may gawa at yan ang aalamin natin sa next chapter ng One Piece. By the way guys, 2 weeks break po ang One Piece at ang next chapter release ay December 1 pa. Kaya't matagal na paghihintay ito. Ayun lang, salamat.